Hello! Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganun na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Nandito na naman po tayo para sabay-sabay tayong ma-encourage mula sa inspirasyon ng mga salita ng ating Panginoon. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa inyong pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Last week, napag-usapan po natin ang blessings in disguise. Naikwento ko po ang mga activity na ginawa ng aking pamilya at nag-share po ako ng aming discussion tungkol dito. Hinimay natin ang Psalm 100 at kinuha natin ang mga lessons at nag-share ko ng practical applications para maipamuhay natin ito araw-araw. Nagbigay din po ako ng mga kwento sa Bible tungkol sa mga blessings in disguise. Maraming dapat tandaan sa ating episode last week, kaya kung nakaligtaan nyo po ang ating episode noong nakaraang Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat po ng ating mga episodes. Mag-thumbs up, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. December 12 na po, ilang araw na lang, Christmas Eve na. Pagkatapos ng Pasko, New Year na. Matatapos na naman po ang isang taon. Napakabilis po talaga ng panahon, hindi po ba? Noong Friday, pagkatapos po ng Thanksgiving Day, nilabas ko na po ang aming Christmas tree sa aking storage at pinut up ko na. Nilagay ko po ang mga burloloy. Pagkatapos, pinagmasdan ko ito. Inisip ko kung ano pa ang kulang. Sabi ko sa sarili ko, mga regalo na lang ang kulang sa ilalim ng Christmas tree. Di ko maiwasang mag-reflect, mag-isip tungkol sa panahon na ito. Ang isi-share ko po sa inyo ngayong gabi ay ang aking reflection tungkol sa greatest gift. Samahan niyo po ako at alamin natin ang mensahe ngayon. Sa panahon na ito ng taon, maraming tao ang excited tungkol sa kung ano ang naghihintay para sa kanila sa ilalim ng Christmas tree. Iniisip ng mga tao ang regalo, mga bagay na material ang nagdudulot sa kanila ng fulfillment. Ngunit, ilan sa atin ang nakakaalala sa natanggap natin noong nakaraang Pasko? Ilang buwan lang pagkatapos ng nakaraang Pasko, malamang nakalimutan na rin natin ang mga regalong binuksan natin noong araw ng Pasko na nakaraan. Christmas is not really about gifts sa ilalim ng Christmas tree. It is about a relationship with God. Si Jesus ay dumating upang bigyan tayo ng buhay in its fullness. Sinabi ni Jesus sa John 10:10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it abundantly." Si Jesus ay naparito sa lupa upang bigyan tayo ng isang makabuluhang buhay, isang buhay na may purpose. Medical science may add years to our lives, but Christ adds life to our years. He gives us life that's worth living. Dumating si Jesus upang ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. Siya ay ipinanganak upang mamatay, upang tayo ay mabuhay. Dumating si Jesus na may isang rescue mission. Siya ay dumating upang mamatay sa krus. Sinabi niya ito tungkol sa kanyang sarili, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many." Nanatili ang verse na ito sa utak ko habang iniisip kung ano ang ibinabahagi nitong mensahe tungkol sa Pasko. Ang diwa ng Pasko at ang tradisyon ng pagbibigay ng regalo ay parehong nagmumula sa the ultimate gift of love. The greatest gift that God gave to humanity, ang kanyang anak na si Jesucristo. Ipinagdiriwang ng Pasko ang kapanganakan ni Jesus, the Son of Man. Explain ko lang po, para sa mga hindi nakakaalam. Para sa mga nagtatanong ng ganito, akala ko ba si Jesus is the Son of God? Bakit ngayon Son of Man naman? Ang Son of Man ay isa sa mga paboritong paraan ni Jesus upang tukuyin ang kanyang sarili sa mga Gospels. Ang Son of Man
ay hinango mula sa Daniel 7:13 to 14, kung saan ang Son of Man o anak ng tao ay inilarawan bilang isang heavenly figure na binigyan ng otoridad, ng kaluwalhatian at eternal kingdom by God. Ipinakikita nito na si Jesus ay hindi lamang ganap na tao, kundi Diyos din, fulfilling the role of the prophesied Messiah. Ginamit ni Jesus ang titulong ito para bigyan diin ang kanyang banal na otoridad at ang kanyang tungkulin bilang tagapagligtas na magtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Sana malinaw ang explanation ko. Balik tayo. Si Jesus ay naparito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa ating lahat, sa sangkatauhan. Ang kanyang pagdating sa mundo ay katuparan ng pangako ng Diyos to save humanity. Isang gift that cannot be earned, ngunit ibinigay ng libre sa pamamagitan ng grace. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Now, grace is the free and undeserved kindness of God na ibinigay na hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi dahil sa kung sino siya. It is His gift of love. It is His gift of forgiveness. It is His gift of salvation. Sabi doon sa Ephesians 2, verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Grace is the foundation of our salvation. Hindi natin ma-earn ang ating daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa halip, He reaches out to us in love, offering forgiveness and reconciliation through our Lord Jesus Christ. Sabi nga sa Romans 5:8, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were yet sinners, Christ died for us." Ang grace ay hindi lamang tungkol sa salvation, kundi tungkol din sa patuloy na tulong at lakas ng Diyos sa ating buhay. Tinutulungan tayo nito sa mga pagsubok na nagbibigay daan sa atin na lumago sa pananampalataya at pagsunod. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ang humble arrival ni Jesus sa sabsaban ay sumasalamin sa puso ng Pasko. Ang pagmamahal, ang pagpapakumbaba, at paglilingkod. Ang kanyang buhay at sakripisyo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na value ng isang regalo ay nasa pagmamahal at sa intensyon behind it, hindi sa material na halaga nito. Kung paanong ang kaloob ng Diyos na si Jesus ay motivated by love, ang mga gift na ibinibigay natin should reflect genuine care and thoughtfulness. Tulad ng humble service ni Jesus, tayo ay tinawag to give selflessly nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Lagi nating tandaan, give with the spirit of humility and gratitude. Si Jesus ay isinilang sa sabsaban upang tayo ay magkaroon ng relationship with God through Jesus. Inialok niya sa atin ang gift of eternal life. Tinatawag ito ng Biblia na unspeakable gift, ang the greatest gift. Ang nag-akit sa akin kay Kristo sa edad na 25 ay ang hope na mahanap ang kahulugan ng buhay. Gusto kong malaman kung bakit ako nasa mundo at natagpuan ko yon sa Kanya. Sa totoo lang, ang gift ni Jesus sa atin is the only gift that keeps on giving. Kailangan lang natin itong tanggapin. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, this Christmas, we thank you for the greatest gift, your Son,
Jesus Christ, who came into this world not to be served, but to serve and give his life for us. Help us to reflect this love and generosity as we celebrate with others. Teach us, Father, to give from the heart, not of obligation or excess, but with thoughtfulness and joy. May every gift we give remind us and others of your love and hope found in Jesus. Help us, Lord, also to remember that the most precious gift are those of kindness, forgiveness, and time spent with loved ones. As we celebrate the birth of your Son, may our giving reflect the true meaning of Christmas. Thank you for your abundant grace, which we do not deserve, but gratefully receive. Help us to rest in your love. Reflect your grace in our words and actions, extending forgiveness, kindness, and compassion to those around us. May we grow daily in gratitude and humility, living in a way that brings glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ang ating mga bago pang weekly episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless and shalom!